Sa gitna ng mga high-rise na gusali at magarbong mga kalsada ng syudad, si David ay kilala bilang tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Pero sa likod ng kanyang marangyang buhay, may hindi nakikitang bigat sa kanyang mga mata. Minsan, sa kalagitnaan ng isang gabing hindi niya inaasahan, na aksidente siya sa daan. Isang gabing nagbago sa lahat. Habang papikit na ang kanyang mga mata at akala niya'y katapusan na, isang kamay ang humawak sa kanya, hinila siya mula sa sasakyan. Ang nagligtas sa kanya? Isang babaeng mukhang simpleng-simple lang sa mga mata ng iba, pero kayang tumayo ng matibay sa harap ng peligro. Si Emma ang pangalan niya. Iyon ang gabing unang nag-cruise ang mga landas nila. Hindi alam ni David ang tungkol kay Emma. Tahimik siya. Halos walang sinasabi tungkol sa kanyang nakaraan at simple ang pananamit. Pero hindi niya rin alam na sa likod ng mapagpakumbabang itsura ni Emma, siya rin pala ay mula sa isang mayamang pamilya. Pinakasalan niya si Emma, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa utang na loob. Kaya sa bawat araw na magkasama sila, unti-unti ring lumayo ang puso ni David. Wala silang anak, at sa bawat paglipad ni David sa iba't ibang bansa para sa negosyo, ang kanilang tahanan ay naging mas malamig kaysa dati. 5 taon matapos ang kanilang kasal, nakilala ni David si Sarah, isang babaeng kabigha-bighani, may mga mata at ngiting puno ng pangako ng kasiyahan. Naakit si David sa kanyang kagandahan at walang pag-aalinlangan. Sinabi niya kay Emma na gusto na niyang maghiwalay sila. Nagulat siya nang walang drama, walang sigawan, tumango lang si Emma at tinanggap ito. Bakit hindi ka nagagalit? Tanong niya, hindi makapaniwala. Dahil alam kong hindi mo ako minahal ng totoo, simpleng sagot ni Emma. Ngumingiti pa rin kahit parang sinasaksak siya ng bawat salita. Nagpaalam siya at ang puso ni David ay nanatili sa malamig na katahimikan. Sa mga unang araw kasama si Sarah, pakiramdam ni David na nanumbalik ang kanyang kaligayahan. Pero kalaunan, naramdaman niyang may kulang. Ang dati mga ngiti at halakhak ng babaeng, ngayoy kasama niya ay nagdudulot lamang ng pagod. Sa bawat aling-awngaw ng kanyang alaala, ang mukha ni Emma ang lumilitaw. Siya ang babaeng tahimik na nagmahal sa kanya, nagligtas sa kanya, at nagpalaya sa kanya. Sa isang gabi ng matinding pag-iisip, natanto ni David na kailangan niyang hanapin si Emma. Nagpalipas siya ng mga linggo sa kanyang paghahanap, pero parang sinadyang nawala si Emma sa mundo niya. Hanggang isang araw, dumating ang isang imbitasyon sa isang marangyang gala ng pamilyang Smith. Alam niyang kailangan niyang pumunta. Pagdating niya sa gala, ang pangalan ni Emma Smith ang biglang narinig sa buong bulwagan. Nabigla si David. Dahan-dahan siyang humarap at nakita si Emma, nakasuot ng puting gown, parang reyna sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang tabi, isang kilalang negosyante, nakaakbay sa kanya at nakangiting puno ng pagmamahal. Bumagsak ang baso sa kamay ni David at sa gulat ng lahat, natulala siya sa ganda ni Emma. Sa isang iglap, ang lahat ng alaala ng pagmamahal at kabaitan ni Emma ay bumalik sa kanya. Siya ang babaeng hindi lamang nagligtas sa kanya mula sa pisikal na kamatayan, kundi pati na rin sa kahungkagan ng kanyang pagkatao. Pero siya rin ang babaeng pinakawalan niya. Si David, sa huling pagkakataon, ay naglakad palayo mula sa babae na minsang binaliwala niya. Alam niya na wala nang makakabawi sa mga nawala. At sa bawat pagtingin niya kay Emma na nakangiti, alam niyang ito ang pinakamagandang desisyon niya para sa kanyang sarili. Sa paglalim ng gabi, napagtanto ni David na minsan ang tunay na kayamanan ay ang mga bagay na hindi natin nakikita hanggang ito'y mawala. At ngayong wala na si Emma sa kanyang mundo, tanging alaala na lang ang bumabalik. Alaala ng isang kayamanang binaliwala niya.